Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Cathy. Gusto ko lang sana sa inyong i-share for today is about dun sa Interbank Debt Relief Program. This is all about dun sa mga may credit card na utang dyan na matagal na and sobrang dami. So, ito yung another option nyo para masettle nyo yung mga utang nyo. Okay, puntahan natin yung dito. Sabi nga dito, ano ba yung Interbank Debt Relief Program o Debt Restructuring Program? So ito sabi, this program aims to rehabilitate and give you a second chance. So it offers more affordable term and reduce your monthly amortization and prevent your account from further delinquency. To apply, call your bank and ask about the IDRP or Interbank Debt Relief Program or Debt Restructuring Program. Ito guys, ang kagandahan nito, kung meron kang malaking utang sa iba't ibang credit card companies, pwedeng i-consolidate ito and babayaran mo na lang siya on a monthly basis and fixed term na yon. So, hindi ka nakukulitin ng mga collection agency dahil fixed term na. Ay, ibig sabihin fixed term, halimbawa 5 years to pay, yung iba 10 years, kung sobrang laki, 5 years to pay, 3 years to pay, depende sa mapag-agrihan ninyo. So, ito nga guys, so, based dito sa digito.ph, ito, basahin natin yung article dito ha. How to apply for credit card amnesty program in the Philippines. So, sabi dito, how to apply for credit card amnesty program in the Philippines nga. Sabi dito, if you have high credit card debts, you may benefit from the credit card amnesty program in the Philippines, which offers more affordable terms and longer payment period. So, ang mangyayari guys, magkakaroon nga ng amnesty dun sa mga default na mga credit card holders na nag-o-offer sila ng affordable terms. Ibig sabihin na affordable terms, pwedeng bayaran nga, payable in 5 years, 3 years, fixed na siya. Hindi na nila, yung kumbaga yung interest, yun na yun. Hindi na sila mag-a-add pa. At yung kagandahan nga nun, affordable yung term, so kaya nating bayaran, hindi yung isang bagsakang bayad, no? So, mangyayari niyan, halimbawa may 100k kang utang o payable in ganyan. So, malelesen na rin yung stress mo dahil hindi ka natatawagan ng mga collection agency. Kasi meron ka ng amnesty program. Okay? So, sabi nga dito guys, may mga takeaway pa siya. Sabi niya, credit card debt is not a criminal offense in the Philippines. So, you will not face jail time for it. So, yun nga, sa mga nagtatanong dyan, kung makukulong daw ba sila because of their utang sa credit card, ang sagot, hindi po. Kasi hindi po siya criminal offense in the Philippines. So, hindi naman po porket hindi na tayo nakakabayad ng ating mga utang sa credit card, criminal ka na at ikukulong. Hindi po totoo yon. Yung mga sinasabi ng mga collection agency sometimes para takutin po tayo, hindi po siya totoo. Kasi hindi naman po criminal offense ang hindi pagbabayad sa credit card. It so happen lang na nagipit or nagkaroon ng financial problem or nagkaroon ka ng misuse of your finances. So, maaaring ganun ang mga reason pero it doesn't mean na it's a criminal offense na pwede kang ikulong. Okay? Malinaw po tayo dyan. And sabi nga dito, unpaid credit card debts do not disappear or get written off after 7 years, contrary to common misconception. Sabi nga daw dito, yung mga hindi daw bayad sa credit card ay hindi naman daw talaga itong nagdi-disappear or written off after 7 years. Kasi may mga usap-usapan o sabi-sabi na kapag matagal mo na daw hindi nababayaran ng isang utang sa credit card, nawawala na lang daw yon. Actually, sabi naman dito, hindi daw totoo yun kasi kumbaga nandyan lang siya, naka-stay pa rin yan dyan. May marka ka pa rin, hindi siya totally nawawala. Sabi dito, yun nga, since meron tayong option na amnesty program, sabi dito, after obtaining credit card amnesty, your ability to apply for new credit card or loans is suspended until the debt is fully repaid. So, kapag ikaw daw ay nag-apply ng amnesty program,
kung mag-apply ka ng bagong credit cards o maglo-loan ka, hindi ka muna makakapag-apply ng mga ito dahil you are currently in the amnesty program hanggat hindi mo pa nababayaran yung mga utang mo sa credit card. And syempre, dapat naman talaga na habang nagbabayad tayo ng ating mga utang, ay hindi natin ito dadagdagan pa ng isa pang utang. Kasi nga, hindi ka talaga makakaahon sa utang kung patuloy ka magdadagdag. So, maganda rin naman siya, yung gano'n na habang nagbabayad ka, talagang madidiscipline ka din na wag, stop muna. Hindi ka pa pwede muna mag-apply ng new credit card or mag-loan. Yun. So, ito naman guys, ipapakita ko sa'yo yung paano ba ang proseso, no? Dun sa pag-apply nitong amnesty. Pwede nyo rin basahin guys dito ha. Marami ditong mga information, yung kagaya nito, the consequence of not paying your credit card debt in the Philippines. So, yan. So, ito. Yan. How to handle collector. Ito ang pinaka-focus ko guys kasi nga gusto ko magkaroon kayo ng idea dito sa credit card amnesty program dito sa Philippines. Sabi dito, the Interbank Debt Relief Program or IDRP is a voluntary initiative of the Credit Card Association of the Philippines. So ito talaga ay syempre alam naman nilang maraming nadi-default, nagkaka-problem sa credit card. So nagkaroon nga ng amnesty program para matulungan din yung mga may utang na makabayad sila. Yan sabi, to help distressed credit card holders settle their debts with more affordable terms. Yun nga, pwede mong hulugan, bayaran in a specific number of years. So sabi dito, benefit of restructured credit card debt. O ito ha, anong benefit nito? Sabi, under the IDRP, your credit card debts will be consolidated and restructured into a single loan with a lower interest rate and longer repayment period. So, the feature of restructured credit card are as follows. Ganito yun guys ha. Once na-restructured yung credit card nyo, kung marami kayong utang sa iba't ibang bangko, let's say for example, meron ka kay HSBC, meron ka kay BPI, Metrobank, BDO, ano pa bang bangko? Union Bank. Pag-iisahin nila yon, the debts will be consolidated. Pag-iisahin at i-restructure nila, parang magiging as if isang loan. Kung may utang ka sa BPI, 10,000, halimbawa 100,000, sa BDO, 200,000, tapos sa RCBC, 300,000. Pag ito total nila yon, pag tinotal nila, that's the time na magiging isang single loan siya. Tapos, doon sila magbe-base kung magkano yung interest and sila na magbibigay sa'yo kung magkano yung magiging monthly payment mo. Okay? So, sabi dito, interest rate, the interest rate will be reduced to 0 to 2.5% per month depending on the loan. So, mas mababa na yung interest. Ibig sabihin to guys, yung interest is fixed na to ha. Hindi na sila, pag may sinabi silang, 10,000 per month ka, yun na yun. Hindi na sila mag-a-add ng additional na mga patong-patong pa. Kumbaga, computed na yung monthly mo na may interest na yun. So, yun ang kagandahan. So, dapat religiously mabayaran mo yun kasi nakipag-restructured ka na. So, siguro ang mapapayo ko kapag kayo dito sa restructuring program, talagang religiously and faithfully, bayaran nyo siya on a monthly basis so that matapos na rin yung mga problema nyo sa utang nyo sa credit card. Okay? And eto nga guys, sabi dito, repayment period. The repayment period will range between 1 to 10 years depending on each case. So, yan yan, no? So, 1 to 10 years depending on each case. So, yan, imagine guys, hanggang 10 taon, bibigyan ka ng chance to settle your credit card. So, yan. Siguro maliit na lang ang monthly yan kung 10 years to pay. Kasi ang tagal 10 years, no? Pero depende yan sa usapan niyo sa bank. So, sabi dito, monthly amortization
will be computed based on your income and expenses, ensuring that it is within your capacity to pay. So, yung monthly amortization naman ay i-compute nila base sa yung kakayahan. Yung income mo, mga expenses mo, magsasubmit ka sa kanila ng mga information na ganito para malaman nila kung magkano yung magiging monthly mo. Kasi titingnan din nila kung may ano yung capacity mo to pay. Kasi nga, baka bibigyan kanila ng ganito tapos hindi naman pala kayang bayaran, edi useless din yung pag-uusap. So, titingnan ng bangko kung magkano yung talagang matitira pa sa sayo, sa sahod mo, o dun sa income mo para makapagbayad ka ng utang mo sa credit card. Then, meron dito, credit limit. Your credit limit will be reduced to 0. So, ayan. So, and your credit card will be blocked or canceled upon approval of the IDRP. So, yung credit limit mo daw ay magiging 0 na. Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung credit card na yon. Kasi nga rin, yung credit card ay ibablock na o canceled upon approval of the IDRP. Siyempre, mas okay nga yun para hindi ka na matuksong gumamit ng credit card. Kung wala na rin lang credit card, wala nang chance o pagkakataon na magamit mo ito upang umutang ulit dahil ikaw nga ay currently nagbabayad sa credit card. Okay? Ito daw yung mga bangko na nagpo-provide ng credit card amnesty program in the Philippines. Sabi dito, the IDRP is available to credit card holders of CCAP members bank, which includes the following. So guys, ito yung mga bangko na nagpo-provide ng kumbaga may IDRP. So kung mga credit card holders kayo ng bank na to, pwede nyo silang tanungin. Okay? Ito, Bank of Commerce, BPI, BDO, China Bank, Citibank, East West Bank, Equicom, HSBC, MyBank. So, kung hindi nabanggit yung credit card company, ayan sabi nga, if you have credit card debts from non-CCAP members banks, you may still avail of IDRP if they agree to participate in the program. So, halimbawa, yung mga bangko wala dito yung bangko na or credit card company na inutangan mo, pero pwede ka pa rin daw mag-avail nitong IDRP kung papayag sila na mag-participate dun sa program. So, kausapin mo na lang yung bangko mo mismo kung pwede bang mag-avail ka nitong IDRP. Okay? Kung wala sila sa listahan. Pero kung nasa listahan kasi, automatic, meron itong mga IDRP, itong bangko na to. So, yon. Sabi dito, how to pay off your debts through credit card amnesty in the Philippines. So, sabi nga dito, if you are interested in availing of the credit card amnesty program in the Philippines, you need to meet certain eligibility criteria and follow a specific application process. So guys, merong criteria para makapag-avail ka nitong amnesty program, and meron ding specific application process. So meron ding proseso. So paano nga ba to? Okay? Sabi dito, you can apply IDRP eligibility requirements. To qualify for the IDRP, you must meet the following requirements. So, kailangan ma-meet mo ang mga requirements na to bago ka mag-apply. Okay? Sabi dito, you must be a Filipino credit card holder, of course. Siyempre, Filipino. Number 2, you must have at least one credit card from different 2 participating banks. So, halimbawa nga, 5 credit card mo, tapos, dun sa 5 na yon, at least, meron kang, you must have at least one credit card. Halimbawa sa BPI, di ba si BPI member naman itong CCAP. So, pwede kang mag-avail kasi member naman siya nito. So, kausapin mo lang mismo yung bangko na sabihin mo, meron po akong maraming utang sa iba-ibang credit card company. Baka tulungan nyo akong i-consolidate na lang
yung mga utang ko and sa inyo ako magbabayad kung sa BPI ka. Okay? So, kausapin niyo yung bangko. Talagang communication is the key. So, you must have an outstanding balance of at least 10,000 per credit card and total overdue balance of 100,000. So, yung amount kailangan is minimum meron kang 10,000 para ka makapag-avail nitong IDRP. So, especially dun sa mga may utang dyan sa credit card na sobrang lalaki, so, maaari kayong mag-avail nito. Makakatulong sa inyo ito. So, next, you must have a delinquency status of at least 6 months or 180 days past due on all your credit cards. So, ibig sabihin lang nito, matagal ka nang hindi nakakabayad. More than 6 months na or 180 days. So, mga kumbaga dapat yung utang mo ay mahigit na 6 months. 6 months mahigit. Yun. Para makapag-avail ka. So, talagang kailangan mo kasi ng tulong na nito talaga ng amnesty program kung sobrang delinquent ka na sa pagbabayad. Okay? Next, you must have avail of the IDRP or any similar debt relief program in the past 6 months. So, ibig sabihin guys, kailangan, bago kanila pag-availin, ibig sabihin, hindi ka pa nakapag-avail nito, kumbaga, wala ka pang debt relief program na na-availan sa nakalipas na 6 na buwan. So, ibig sabihin, first time mo mag-a-avail nito, kumbaga, wala ka pang napag-availan nito before. Kasi sabi, you must not have avail of the IDRP or any similar debt relief program sa loob ng 6 months. Ibig sabihin, within 6 months na yon, never ka pang nag-avail. Kasi kung yung 3 months, nag-avail ka, diba, 3 months ago, nag-avail ka, abay, hindi pwede kasi nag-avail ka na nga 3 months ago. Tapos mag-a-avail ka na naman. So, dapat within 6 months, never ka pang nag-avail nito para ma-approve ka or maging eligible ka dito sa requirements nila. Sabi nga dito, to apply for a credit card debt restructuring under the IDRP or a credit card amnesty program, you should gather the following requirements or documents. So, marami silang documents na kailangan, guys. Sabi dito, completed application form. So, may application form na ibibigay sa'yo. Siyempre, kukumpletuhin mo ito para, siyempre, lahat ng information mo ilalagay mo doon. Valid identification issued by the government or both applicant and co-maker if one is needed. So, syempre, kailangan ng valid ID natin. So, as much as possible is government-issued ID. So, statement showing your income and expense. So, gagawa ka ng statement or isusulat mo lang naman anong income mo, mga expenses mo. Siyempre, para malaman lang ng bangko kung magkano pa ba talaga yung natitira sa'yo on a monthly basis na maaari nilang i-consider na capacity mo to pay on a monthly basis. Okay? So, verification of your income. So, maaaring hingan kanila ng let's say for example, your payslip. Siyempre, para makita nilang proof na yun lang talaga ang kinikita mo. Then, if you are an employee, provide payslip, ito nga, from the past 3 months or your income tax return. So, kung empleyado ka, kailangan mo magpakita ng payslip at yung past 3 months of your income tax. Diba may mga ITR naman tayo? Yearly, 'di ba may ITR ka. So, 'yun ang ipapakita mo, pwedeng iyon or yung payslip mo ng past 3 months. So, mga nakalipas na 3 buwan, yung payslip mo nun, ipapakita mo sa kanila. Or yung ITR. Either of the two lang naman. Kung wala kang ITR, yung payslip. Ganon. Sabi dito, if you're self-employed, provide your most recent ITR or audited financial statement. So, let's say, for example, yung mga doktor, yung mga professionals na self-employed naman, so hindi sila nagwo-work sa isang company, so pwede nilang ipakita yung recent ITR din, o kaya yung audited financial statement. Sabi dito,
Ayan, sabi din dito, proof of any additional income. So, kung meron ka pang ibang income aside sa yung, halimbawa, meron ka mga business, mga kung ano-ano pang mga extra income, pwede mong idagdag doon sa summary. Sabi dito, IDRP payment agreement contract signed by you and the co-maker if applicable. So, magkakaroon kasi guys ng contract. So, ito ay pipirmahan mo. And kung may co-maker ka, if applicable, hindi naman lahat may co-maker eh. So, definitely siguro ikaw lang magpipirma nito kung wala namang co-maker. Kasi ikaw yung nakaharap doon sa bangko, di ba? Tapos, merong consent form from the debtor, promissory note, or post-dated check. So, gagawa ka guys ng promissory note or post-dated check. Depende kung wala kang post-dated check, promissory note na lang. For me, mas okay promissory note na lang. Huwag na yung post-dated checks. Kasi mas convenient at medyo delikado yung post-dated check eh. So, siguro promissory note na lang ang ibigay mo kung wala ka naman talagang post-dated check. So, eto nga, how to avail of Interbank Debt Relief Program. Sabi dito, to apply for IDRP, you need to follow these steps. So, ito guys, ang mga steps, no? Madami-dami din to. So, konting-konti lang, saglit na lang. Sabi dito, contact any of your CCAP member banks and express your intention to avail of the IDRP. So, gawin mo, kung may BPI cardholder ka, tawagan mo yung bangko mo. Sabihin mo kamo na ako po ay maraming utang sa iba-ibang banks and gusto ko pong mag-avail nitong IDRP. Kung pasok ka dun sa mga sinabi kong criteria kanina sa taas ha, so mag-avail ka nito, tawagan mo bangko, and makipag-communicate ka para rin matapos na rin yung stress mo sa utang mo sa credit card, okay? Sabi niya, if you hold multiple credit cards from different banks, the bank with the largest combined outstanding balance will initiate your application process. So, you can do this by calling your customer service hotline, visiting their bank, or sending them an email or letter. So, yun guys, so napakalinaw. Kung halimbawa nga meron kang 5 credit card, tapos si BPI ang may pinakamalaking ang utang, ang gagawin mo, yung bank daw na may pinakamalaking utang ka, siya yung mag-i-initiate ng application process. So, kung sa ibang bangko, maliliit lang naman, tapos si BPI yung pinakamalaki, so si BPI ang kakausapin mo para mag-initiate ka nitong Interbank Debt Relief Program. Okay? So, pupunta ka sa bangko, pwede kang tumawag sa customer service nila, yung mga hotline, or siguro, para sa akin, pwedeng pumunta ka na lang sa bangko para diretso kang makiharap sa bangko. Sabihin mo, gusto mo mag-avail ng ID Interbank Debt Relief Program nila. Ganon. So, para rin ma-lessen na yung stress mo, pag-aalala sa mga collector, ng mga collection agency, di ba na talaga namang nakaka-stress din sila. So, next, representative from the lead bank will communicate with you about the arrangements and application process. This includes discussing a suitable repayment plan that typically extends from 12 to 60 months. Ayan. So, may representative naman yung bangko na kukontakin ka tungkol sa arrangement sa application process. So, sasabihin nila kung paano yung proseso, tapos ilang, kumbaga, i-discuss din kung ano yung repayment plan, and kung ano yung term. Sabi nga dito, pwedeng 12 to 60 months. So, kumbaga sa'yo, na ikaw na may utang, hindi nila sisingilin sa'yo ng isang buo o isang bagsakan. Gagawin, huhulugan mo kada buwan. Kung may 5 credit card kang utang, so sa 5 na yon, magiging 1 payment na lang siya on a monthly basis. Huhulugan mo. Sabi dito, submit the required documents to support your application. So, yung sinabi ko kanina, sasubmit mo yung mga kailangan nila, like ITR or payslip. Tapos basta yung mga nabanggit ko kanina, kailangan i-submit mo yon para masuportahan yung application mo. Kasi i-check pa nila yung mga sinubmit mong documents. Sabi dito, declare all your outstanding credit card balances in the application.
Note that you cannot apply for specific credit card account only. So, kailangan sabihin mo lahat ng mga outstanding utang mo sa application. So, hindi lang yung, halimbawa, may mga iba ka pang utang sa ibang credit card, dapat lahat sabihin mo. I-declare mo na lahat. Okay? Huwag ka na magtira ng isa pa na hindi mo ito babayaran. Dapat lahat. Okay? I-declare mo. Sabi dito, wait for the evaluation. So, hihintayin mo daw yung evaluation and approval of your application. Kasi guys, ito subject for approval pa ito ng bangko. Hindi pa automatic nag-apply ka, approve ka na agad dun sa IDRP program. So, hintayin mo yung approval nila. Pero mostly naman na-approve kasi syempre alam naman nilang kailangan mo ng tulong para mabayaran yung utang mo. So, talagang definitely tutulong naman yung bangko para nga rin ma-settle mo. Kasi syempre gusto rin naman nilang mabayaran, guys. Sa totoo lang, gusto nilang mabayaran. Kesa naman sa hindi, di ba? Then, sabi dito, sign the IDRP agreement and start paying your restructured debts. So, ito nga guys, pag approve ka na, pipirma ka nitong IDRP agreement. At syempre, mag-start ka nang magbayad sa yung restructured debt. So guys, ang tip ko lang, once na nakapag-sign ka na and binigay na nila sa'yo yung term, sinabi nila halimbawa, Mr. De La Cruz, ito yung magiging monthly mo, meron kang monthly na 5,000 per month, ganyan, payable in, halimbawa, 5 years, yun, ganyan. So, yun, pipirma ka na doon. Guys, kapag pumirma ka, kailangan isa puso mo at isa isip mo na itong utang na to ay babayaran mo talaga per month. Please. Kasi kaya nga tayo nag-agreement dapat maging faithful ka na sa pagbabayad kasi binigyan ka na ng second chance to pay off your debts. Okay, so siguro kung may budget ka, isama mo na siya sa listahan mo ng babayaran mo per month. And whatever it takes, bayaran mo siya on a monthly basis para sure na masettle mo at matapos na yung problema sa buhay mo dyan sa credit card na yan. Yun talaga. Kasi kailangan talaga mag-decide ka sa sarili mo na okay, babayaran ko ito per month. Whatever it takes, whatever happen, talaga magbabayad ako per month. Para matapos mo yung utang mo. Kasi ako guys, nung nangyari sa akin, hindi ako nakapag-abil nitong IDRP kasi hindi ko naman alam ito dati. So, meron akong vlog about to sa utang ko sa credit card. Binayaran ko siya, panoorin nyo na lang yung vlog na yon. Pero ito kasi, nalaman ko rin ito dahil sa cousin ko na nag-avail nitong IDRP. So, ang masasabi ko nga lang, kung yan nga, binigyan ka na ng chance ng bangko, second chance, magbabayad ka na monthly, sana naman binigyan ka na ng chance, maging faithful ka ng bayaran, please. Para matapos mo na rin yung utang mo, para rin naman sa benefit mo yan. Hindi ka na may stress, hindi ka natatawagan ng mga kolektor, wala nang mananakot sa'yo, wala nang mangingistorbo sa'yo, and mag-focus ka doon sa iyong goal na matapos mo yung utang mo. Okay? So guys, if your application is denied naman, you can reapply after a 6 months waiting period. So example, na-deny ni bank yung application mo dun sa IDRP, so pwede ka pa rin daw mag-apply or reapply after 6 months waiting period. So wag kang mawalan ng pag-asa. Pwede ka pa rin namang mag-reapply. Okay? So alternatively, you may also reach out directly to your credit card issuer to inquire about their specific credit card amnesty program for delinquent account. So, yun nga guys, no, mag-reach out ka, tanungin mo yung bangko mo about the IDRP program. So, for sure, alam nila yan guys. Kaya, kung may mga credit card na utang po kayo guys, don't forget, maaari po kayong makipag-communicate sa inyong bangko para nga po yung mabayaran nyo po talaga yung mga utang nyo na medyo light or magaan, hindi kayo mahihirapan, and at the same time hindi ka nakukulitan ng mga kolektor. So halimbawa tumawag sila, sabihin yung kolektor, sabihin mo naka-IDRP program na po ako, ganun lang. So wala naman silang magagawa, so hindi ka na nila makukulit. So sabi dito, in the IDRP process, if you have debt across multiple banks, the banks with your highest total outstanding balance assumes the lead role.
This is done to simplify the debt restructuring process by having a single point of contact. So, yun nga guys, yung as mentioned a while ago, yung bangko na may pinakamalaki yung utang ka, doon ka makikipag-communicate, and sila nga yung single point of contact mo kasi sila yung makikipag-negotiate and coordinate the other banks na inutangan mo. So, mako-consolidate yung utang mo dun sa isang bangko na yon, and magkakaroon ka na lang ng isang iisipin na babayaran. Okay? Tanong nyo bang guys sa mga bangko nyo ito, itong IDRP, and ang goal ko lang naman sa inyo is makapagbayad kayo sa utang nyo, malesen yung stress nyo, and talagang makawala kayo sa mga utang nyo. And hopefully, and praying na matapos nyo yan kasi talagang sobrang hirap kapag ikaw ay naka-chain or parang nakatali sa utang, no? And yun lang guys, thank you so much for watching this vlog. I hope nakatulong din ako sa inyo for giving you an information. Okay, God bless you guys.